guys, kumusta? And today ay ang pinakahihintay nyong episode, Honda Dio Restoration, final episode na guys. Kumpleto na yung mga pyesa natin. So, ayan, umpisa na natin agad yan. So, una, ilagay muna natin yung tipos at yung mga front shock. Ito yung tipos. At nakasindi yung electric fan ko kaya medyo maingay. Sobrang init kasi ngayon. Ilalagay ko muna itong inner fender dito. Maliliit yung mga screw nito. Okay. Tapos yung mga ball race natin. Itong sa ibaba. Ayan. Pwede na nating ipasok yung tipos. Tapos yung cover. Guys, eto naman yung mga shock natin. Ito. Ayan, Japan spec to. Nabili ko rin sa online. Ayan, dalawa na. Kasi yung mga nakalagay na stock shock ng Dio na to, pang Dio 3 na yata yan, pero disposable type sila. So, kailangan palitan. Kasi nagtatagas na sila. Wala akong mahanap na oil seal para sa mga shock na yun. Kaya bumili na lang ako ng bago. So, ayan. At install na natin to. Isa. So, ilagay na natin yung gulong. Ayan. Ito yung front tire natin na palagay ko na itong gulong. Pwede pa pala silang i-tubeless. Tapos, ang size nito guys is 80-90. Sa harapan, 80-90. Ngayon, maglagay muna tayo ng mga bearings. Yung unang bearing natin. Mamaya na natin gagarsahan yan kasi tatanggalin ko pa ulit yan. Tapos guys, ito yung binili kong axle. And HRD Japan spec, 10mm yung diameter. Pwede na natin siyang ilagay sa mga shocks. Yung disc, mamaya na yan. Pag nilagay na natin yung mga kaha, ha? Ito yung caliper. Tatayo muna natin. Okay guys. Cute naman pala eh. Lagay na natin itong nut. Ngayon, ilalagay ko yung center stand. Itong swing arm natin, nailagay ko na siya kasi gumawa ako ng rubber. Kasi kakaiba yung rubber nito, bilog. So, nung nilagay ko siya, pumasok. So, hindi ko na matanggal ulit. Hindi ko na siya mahugot. Kaya, ayan, nakalagay na, no? So, ngayon, nilagay natin itong nabili kong center stand. So, yung stopper nito nasa pipe. Kaya, wala pa siyang stopper ngayon. Higyan ko lang ng grasa. Pwede siyang i-center stand. Lalagay ko na rin yung axle ng swing arm. Lalagyan ko lang siya ng grasa para hindi mangalawa. Pero hindi naman kasi nagpipivot yung swing arm dito.
Guys, itong engine naman, bago natin siya ilagay, lalagay muna natin yung mga cover at yung rear wheel natin. Itong brake shoe muna, guys. Medyo makulit lang to. Tapos yung rear wheel. So guys, ito yung rear wheel natin. Tubeless din. Yun. Tapos bumili ako ng bagong nut. Ito. Sa tingin ko mailalagay naman natin yung mga cover kahit nakalagay na sa chassis. Lagay na natin yung engine cover. Ito yung pinaka cooler ng head natin. Ayan. Tapos guys, itong kabila. So yung isang cover niya dito, wala na, hindi ko na mahanap. Guys, palitan na rin natin yung spark plug kasi luma pa to. R8 brand lang to. Papalitan ko na siya ng NGK. Lagay na natin yung manubela. Ngayon guys ay ilalagay ko na ang monoshock natin. Stock lang din to. Pwede na rin nating ilagay itong airbox natin. So meron tong nut sa likod. Tapos ito yung airbox. Okay guys, mukhang wala naman sumasayad. Yan, at matatanggal pa rin naman natin to. Okay. So guys, ngayon iaabang ko na yung vacuum hose natin dito sa may engine. Dito yan. So itong vacuum na to para to sa fuel pump natin. So guys, itong pipe parang meron tong rubber dito. Ayan. Kaso ito maliit. Para tong stopper ng center stand siguro. Oo, mukha. So ayan. So maliit to. Gagawa na lang natin ng paraan. So ngayon, install na muna natin itong pipe. Lagay muna natin yung mga stud natin. Lalagyan ko lang ng thread lock. Meron na rin akong gasket. Guys. Ayan. Okay. So guys, next day na, no? Kahapon nagka-problema ako kasi yung shock natin, sumasayad siya. Ngayon, naayos ko na. Malayo na yung gulong sa shock. Maganda na yung clearance. Ngayon guys, pwede na nating ilagay yung gas tank natin. So, ito yung gas tank natin. Sa kasamaang palad, lumala yung kalawang niya, no? Pero nilinisan ko na yung loob. Ayan, binanlawan ko siya.
banlawan mo lang siya hanggang hindi na maghalo yung gasolina sa kalawang. So kapag may nakita kong mas okay dito na walang kalawang, tsaka na lang natin siya papalitan. Ngayon na natin dito. So guys, ngayon pwede na nating ilagay itong fuel pump. Lagay muna natin itong bracket. So, ito yung inlet, ito yung outlet, at ito yung vacuum. So maglalagay na tayo ng hose dito sa inlet natin. Kasi lalagyan ko to ng filter. Tapos yung vacuum natin, ito siya. So, ilalagay ko na muna itong fuel hose natin. Tapos, mamaya ko na siya i-connect sa carburetor. Ngayon, ilalagay muna natin itong tutti hose. So guys, ito yung outlet ng tutti pump natin papunta sa carb. Meron na rin akong hose para dito. Malinaw para makikita natin yung flow. Yan. Punta naman to dito guys. Ayan. Guys, ngayon pwede na nating ilagay yung wiring harness. Ilagay muna natin itong oil tank. Ngayon, ilagay na natin itong battery compartment at itong oil tank. So ito magkasama to. Para hindi tayo mahirapan maglagay. So guys, ngayon ilagay na muna natin yung ignition coil. Yung ignition coil natin, ito yung original na pwesto niyan. Ito naman yung wire ng sensor ng oil tank natin. Ito siya. Tapos guys, yung mga CDI at itong starter relay natin, dito naman sila nakalocate. So ito yung starter relay.
CDI. Ito yung CDI. Ngayon, i-connecta na natin itong sa may stator. Okay. Tapos, ito guys. Ito, para to sa choke. Yung auto buy starter natin. Ito yan. Tapos guys, yung regulator natin, dito siya. Sama na rin natin itong ground wire. Tapos guys, yung socket ng taillight, ito. So guys, pwede na rin natin ilagay yung 2T oil hose natin. Ito, dito siya nakapwesto. So guys, ito siya. Napunit kasi yung luma. Kaya ito na. Bumili akong bago. So meron tong filter dito guys. Itong ignition switch. Ito try na natin siyang i-start. Lalagay lang natin yung cover natin dito at saka yung kickstart. So guys, lagyan muna natin ng gear oil. Ang gear oil niya is 90cc. 90 ml. So guys, ilalagay ko muna pala itong throttle cable tapos yung resistor natin. Tapos pwede na natin siyang start. Pang wave to. Wave 100 yata to or wave 125. Start lang natin bago natin ilagay yung mga cover para sigurado. So guys, lalagyan muna natin siya ng puti. Para i-start natin siya, ito muna yung gagamitin nating gas. Lagyan ko rin na siya ng tuti kahit isang takip lang. Ayan. So, nilagyan ko na rin ng gas itong gas tank. So, iaabang lang natin to kapag humigop na siya ng gasolina. So, pihitin muna natin itong air screw natin. Pasok all the way, 1.5 palabas. Hindi pa naman nag-overflow. Try natin kung umandar siya. Tanggalin muna natin ito. Na. Ayaw lang tumuloy.
Ayan, meron na ring oil yung hose ng 2T pump natin. Ayan. Tinulungan ko siyang umigop gamit to. Para hindi siya mahirapan. Ang bagal niya eh. So, break in muna to. Bawal pang isagad. So, ayun guys, at napa-under na natin. Ayos naman yung under at wala rin naman tumatagas. Working naman yung oil pump natin, pati yung fuel pump, working lahat. Tuloy na natin, ilagay na natin yung ibang mga parts. Tay. Okay. So, ibalik na natin yung ibang mga pyesa. So guys, hindi ko lang na i-record, nilagay ko na rin yung resistor niya. Itong resistor na to, para to sa auto by starter o yung automatic choke. So guys, ilagay na natin yung footboard. So guys, ito hindi ko talaga pininturahan to kasi madalas tong apakan. So mabubura lang yung pintura, kakaapak. Ito yung brake cable natin. Ayan, nilagay ko na siya sa lever. Ngayon guys, ilagay muna natin itong seat lock natin dito. Halos putol na yung mga cable holder niya, kaya cable tie na lang yung ginagamit ko guys. Tapos balik na natin yung compartment natin. Tapos align natin siya dun sa cup. So guys, ngayon pwede na nating ilagay itong rear fender at yung taillight natin. So nalagyan ko na rin to ng nut. So ayan, nakabili na rin ako ng lens para dito guys. Ilagay na rin natin yung lens. Guys, ngayon pwede na natin ilagay yung araro natin. Tanggalin na lang ulit itong front tire natin. Okay. Ito yung araro. Guys, ngayon pwede na nating ilagay itong disc natin, pati yung caliper. Tapos yung mga disc bolts ko, stainless lang. Tapos may nut to sa likod.
gamit kong nut yung may mga lock. Ayan, meron siyang lock nut. Guys, di pala papasok itong caliper. Loosen lang natin ulit itong disc. Yun. Doon pa lang siya. Lagay natin yung mga bolt natin. Okay. So yan guys, at wala naman sumasayad. Sakto naman lahat. Okay guys, ngayon pwede na nating ilagay itong speedometer. Ang una, ilalagay muna natin yung mga wiring niya dito. So kunin natin yung isa pang harness. Ito yung wiring natin. So ilalagay lang natin dito. Nakasulat naman yung mga kulay ng wire na ilalagay. Ayan. Ito black, ito blue white, ito yellow white. Tapos itong blue, white lang dito. Tapos itong green, brown. Dito naman siya, sabi lang. Speedometer. Dito naman green. Okay. Ngayon nilagay na natin yung batok. Ito yung batok natin. Ayan, tapos lalagay na rin natin yung mga switch. Ito yung sa ilaw, ito yung sa busina, headlight. Ito naman yung mga signal light. Ito naman yung starter. Tapos guys, ang pwesto nito ay ganito. Ayan. So dito yung flasher relay, ilagay na natin. Tapos yung kanyang wiring, ito. Tapos ito yung sa mga light. Ang sina. At itong headlight. Guys, ngayon ilagay na natin to. Tapos itong wiring, hindi talaga to disc brake, converted lang siya. So yung ibang mga parts hindi talaga siya fit perfectly, pero mukhang okay naman. Itong busina, okay guys, yung battery natin dito siya. Ngayon guys, testingin natin kung umaandar yung mga ilaw. Ignition on, signal light. Okay, maandar din. Brake light.
Maandar. Tapos guys, busina. Maandar din. Kung napansin nyo, umandar na rin yung fuel gauge natin. Ayan, umangat na siya. So yung starter, kailangan mo nang i-brake bago siya mag-start. Testingin natin. Yos. Guys, ngayon pwede na nating ilagay yung brake hose. Okay na, matigas na. Ilalagay ko na yung speedo cable at yung headlight. Ito ka. Ito muna ng side na to. Guys, ngayon ito namang carrier natin sa likod. Naman. Guys, meron siya cover. Wala na siya sa ito mga side mirror natin. So guys, ngayon ay pwede na nating idikit yung mga decals natin. So guys, ito na yung upuan natin. Ayan, nailagay ko na yung cover. Hindi ko na siya na-video guys kasi para mabilis tayo, no? Cover lang naman to. Bumili lang ako ng tacker na manual. Pwede naman pala yun. At ako na lang yung naglagay.
At ni-repair ko na lang ng konti itong foam. Medyo hindi nga pantay dito. Pero ayos lang yan guys. Maganda naman siyang tignan. Ayan. So ilagay na natin. Tapos guys, bumili rin ako ng side stand. Ito siya. Ayan. Binili ko to online. Brand new. Pero nung dumating, ito puro kalawang. Kinakalawang. Wala. Tinamad na akong ipapalit. Kaya ilagay na lang natin. So guys, medyo palpak itong fitment ng side stand natin. Ano? Hindi nakaline up itong butas dito. At yung sa ibaba. Ayan. So, kailangan ko siyang ikat ng konti dito para lumapat. So, ikakat ko muna. So, guys, pahirapan pala ang paglalagay ng side stand na to. Kala ko plug and play lang siya. So, ito yung una kong ginawa. Minodify ko yung butas dito kasi hindi siya sakto. Nagasgasan pa. Tapos, gumawa ko ulit ng butas dito. At meron din siyang isang bolt. Ayun. Ito. Ayan. Bali tatlo yung bolt na humahawak sa kanya. Tapos medyo nilakayan ko itong butas nito. Kasi hindi rin siya sakto. Tapos dinagdagan ko yung stopper ng side stand na yan. Winelding ko siya. Para hindi siya tumama sa crankcase cover. Malayo na siya sa crankcase cover. Kasi yung center stand ko kulang siya. Maiksi. Baka tanggalin ko na lang yung center stand. So guys, ayan, sa wakas natapos na natin si Honda Dio 1. At maganda naman yung kinalabasan guys. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, test drive muna natin. At tanggalin yung mga sticker sa gulong. Okay guys, at ngayon test drive na natin si Honda Dio. Ayan siya. Makinis na makinis pa. So hindi natin siya pwedeng isagad ngayon dahil break-in period pa tayo. Nice. Check natin yung mga side mirror. Mukhang functional naman. Kaya na maliit. Ayan. Takbong 30 lang muna, no? Bagal. Bone stock lang to. Stock block, stock bore, stock carb. Pati yung mga panggilid binalik ko na rin. Stock na clutch spring, tsaka stock na center spring. Kasi yung big torque drive ko tinanggal ko na kasi nahirapan ako mag-convert, ano. Mabilis-bilis rin pala siya. May hatak din pala. Kala ko mabagal lang. Pwedeng ibiyahe.
Maabot naman pala siya agad ng 40. Pang cruising 40 pwede na. Pero sa highway mabagal. So ayun guys, ano, okay naman yung takbo niya. Smooth naman. Medyo nasabit lang yung kickstarter natin. Yung gear ng starter medyo sumasabit. Medyo maluwag na kasi. Pero lagi lang akong ano, electric start. Ayan siya guys. Tigas. Ba-vibrate yung upuan, ano. Kaso konti yung ano, yung liko. So ayun guys. At dito na nagtatapos ang ating Dio restoration. Umandar naman siya ng maayos. Umaandar lahat. Starter, ilaw, busina, lahat umaandar. Pati yung automatic choke umaandar din. So hanggang dito na lang tayo guys. Kita-kits sa susunod na video.